Iniutos ni Pangulong Aquino ang masusing pag-aaral sa resolusyon ng COMELEC na nagpapatupad ng money ban ngayong panahon ng halalan. Ipinalabas ng Pangulo ang direktiba dahil sa magkakasalungat na opinyon ng iba't ibang sektor sa implementasyon ng money ban bilang hakbang laban sa vote buying. Si Rocky Ignacio nag-uulat mula sa Malacanang. Maraming salamat, Cathy. Nais nga ni Pangulong Aquino na maging malinaw ang nakapaloob sa COMELEC resolution kaugnay ng pagpapatupad ng money ban. Ayon kay Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte, bagamat kinikilala ng Malacanang ang pagsisikap ng COMELEC na masugpo ang vote buying, kailangan pa rin ang masusing pag-aaral sa naturang resolusyon. Ipinagutos si Pangulo Aquino ang masusing pag-aaral sa COMELEC resolution kaugnay ng pagpapatupad ng money ban para mapigilan ang posibleng vote buying kaugnay ng eleksyon sa Lunes. Ayon kay Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte, inatasan ng Pangulo si Secretary Cesar Purisima, DTI Secretary Domingo at Justice Secretary Laila de Lima na silipin ito dahil na rin sa mga tinatanggap na reklamo. Since the news yesterday hit the airwaves on the money ban that is being imposed by the COMELEC, we have been receiving several complaints and concerns about it, and as such the President has asked the appropriate cabinet secretaries to look into the matter. Nauna nang nagpalabas ng pagtutol ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa ilang provisyon ng money ban. Nakapaloob kasi dito ang paglalagay ng limitasyon sa pagkuha ng pera sa bangko ng 100,000 piso kada araw. Bagamat kinikilala ng palasyo ang pangangailangan sa paglabas sa pagbili ng boto, kailangan pa rin mapag-aralang mabuti. We have to look at the consequences of the resolution while the COMELEC, as I have earlier stated, we understand perfectly the objective kasi ang pinupunteriya nila is yung labanan yung vote buying, and nobody will disagree that that is an objective that is under the mandate of the COMELEC. However, given the concerns that have been raised not just by the BSP but also by several groups from the time that the news broke, that these consequences will have to be looked into. Ipinaubaya naman ng Malacanang sa BSP ang pagtugon legal sa usapin. Sa harap na rin ay pinag-utos sa pag-aaral ng Pangulo sa implementasyon ng money ban. Bahagi kasi ng resolusyon ang pagtatalaga ng COMELEC sa BSP sa implementasyon nito. The BSP has already spoken out and has raised several legal concerns, primarily centering on implications on the Bank Secrecy Act. So we will leave that between the COMELEC and the BSP to thresh out that particular matter. Iginita man ni Valte na bilang independent body, tanging magagawa ng ekotibo ang pakiusapan ng COMELEC para ikonsidera na silipin ang resolusyon. As we always do with independent constitutional commissions, we can make certain appeals if warranted. Samantala, Cathy, ilang minuto bago mag-alas 6 ng gabi, bumalik na rin ang supply ng kuryente sa bahagi ng Malacanang. Kanina naman po nagsagawa ng command conference si Pangulong Aquino sa Presidential Situation Room dito sa PSG compound, kung saan inilatag nga ng AFP at PNP kasama po ang security cluster ng mahakbang bilang kahandaan upang tiyakin ang mapayapang halalan sa Lunes. Samantala, nagpahayag naman po ng tiwala o satisfaction si Pangulong Aquino sa mga tinanggap na report ng mga command area heads na sa pamamagitan po ng isang video conference. At yan po ang ating pag-uulat mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan.